Asikasuhin natin dito. Pero ilabas muna natin si BP Sara. Huwag muna natin isali. Pakinggan nyo, ano sasabihin niya? Ilagay ninyo sa comment section. Anong pakiramdam nyo sa plano ng mama na ito? Pakinggan nyo na. So para mawala na lahat itong mga alinlangan na ganito, naisip namin na magpaandar na tayo ng isang constitutional convention. Panahon na para amyendahan ng 1987 Philippine Constitution. Ayon kay House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno, pinagmumula ng hindi pagkakaunawaan at krisis ang tinatawag na constitutional ambiguities o mga bahagi ng saligang batas na malabo, hindi tiyak o kulang sa detalye. Isang malaking halimbawa nito ang salitang forthwith sa Article 11 ng saligang batas kung saan nakapaloob ang accountability o pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Lumikhaan niya ito ng kontrobersya matapos pagtalunan kung ilang araw, linggo o buwan ba dapat makapagsagawa ng paglilitis matapos ma-transmit ang articles of impeachment ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang problema kasi maraming mga salita sa ating saligang batas, hindi sinasabi talaga kung ano ang specific na. Isipin mo magko-con-con sila. Para ano? Patungkol sa forthwith. Di ba? Ibig nilang sabihin. So yan, halimbawa yan, sa impeachment talaga, magiging panukala namin dyan, ilagay yung period. Talagang ilang araw, ilang oras, ilang linggo, talagang malinaw para wala nang pag-uusapan na kung kailan ba talaga yan. Ayon kay Deputy Speaker Puno, maghahain siya ng isang joint resolution para makapagsagawa ng Constitutional Convention o CONCON para sa charter change. Tumutukoy ang CONCON sa paraan ng pag-amyenda ng saligang batas kung saan ang mga tao ang naghahalal ng mga kinatawan para pag-usapan, suriin at buuin ang mga gagawing pagbabago sa konstitusyon. Aminado naman ang kongresista na malaking hamon ang pagpasa ng ganitong uri ng panukala lalo na sa Senado. Kaya magsasagawa ito ng maikting na konsultasyon lalo na sa mga kapwa mambabatas na tumututol dito. Pagtitiyak din ito. Putulin natin dyan. Patungkol dyan. Isipin mo, isa sa mga unang gagawing proyekto o sabihin na lang natin na CONCON or pag-amyenda ng batas o sabihin na lang natin na isa sa press con ng Congress ay may patungkol doon sa forthwith. Wala na ba kayong gustong asikasuhin hanggang sa pagpapaamyenda ng batas, hanggang sa CONCON na yung sinasabi ninyo, patungkol pa rin kay Sara? Hindi ba kayo pwedeng gumalaw ng isang hakbang nang hindi natin hahaluan ng politika? Yung sinasabi na, teka muna, eto gawin natin. Yung hindi muna about impeachment. Hindi muna about Duterte. Hindi ba pwedeng maggawa kayo ng isang matinding statement about dyan sa flood control project na yan? Magbigay kayo ng sarili ninyong investigasyon, magbigay kayo ng sarili ninyong pangalan, o ayusin nyo mismo kung paano nyo susolusyonan yan patungkol sa baha. Anything, be creative. Gawin ninyo yung trabaho nyo nang hindi konektado sa Duterte. Unang-una pa lang, ang aasikasuhin nyo forthwith. Di ba kaya kung nung napanood ko tong balita na ito, sabi ko, hindi ko kilala tong mama na to, hindi ko siya nasusubaybayan, pero amoy. Nagmimistulang attack dog ni Tambaluslos eh. Una, ayaw pa imbestiga. Baka daw magaya dun sa impeachment ni BP Sarang nagkalabo-labo. Ngayon, ang gusto naman niyang palitan, patungkol dyan sa forthwith, para ma-define ng mabuti, ano ba ibig sabihin ng forthwith? Di ba? Tingnan ninyo ang puso ng mga congressman natin ngayon.
tutugunan ang mga concern ng mga nag-aalinlangan sa pag-amyenda ng saligang batas. So, ang trabaho natin, isubukan natin siguro maghanap ng paraan kung paano mapapahupa yung kanilang mga alinlangan tungkol dito sa CONCON. Sabi ko nga, magiging mahirap ito, pero, mabuti. Alam mo, hindi maaalis ang alinlangan ng tao patungkol dyan sa CONCON. Ako mismo. Hindi maaalis ang alinlangan ko dyan. Diba? Kokonekta na naman yan eh. Doon sa pangarap ni Bonjing, na sabi nga ni Amy, ay gustong maging presidente. Lahat pinupolitika eh. I mean, can you blame the people na meron silang pang-aalinlangan? Na ngayon, labas na yung baho ng flood control projects. Tapos ayaw nyo magpa-imbestiga. Ayaw nyo ng mga investigative body. Kayo na lang mag-iimbita. Are you hearing what you are saying? Mahirap, at least alam natin na mahirap, kaya mas susubukan natin ng maayos, di ba? Pero may oras pa. If you're worried about that time, I think there is time. Samantala, nagpahayag naman kahandaan ng ilang kongresista na pag-aralan ang isinusulong na panukalang amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng CONCON. I'm not closing the idea of amendments, lalo na yung mga binanggit na mga ambiguous provisions ni Congressman Puno. So we need to study that very well. At the very least, pag-usapan. Ako, sa totoo lang, agree ako kay De Lima na hindi siya sarado. Ako rin, hindi ako sarado dyan sa plano na yan. But not this time. Hindi ngayong panahon ni Bongbong Marcos, at all the more, hindi ngayong panahon ni Tambaluslos. May panahon para dyan. For now, your efforts, tuon nyo doon sa magnanakaw dyan sa flood control projects na yan. Meron kayong lugar na pwede kayong may magawa. At merong lugar na kaduda-duda na hindi posibleng magtiwala ang taong bayan kung yun ang gagawin ninyo. Mas maganda pa, isuko ninyo kung sa tingin ninyo, dahil sabi mo nga, alam mo kung sino-sino. Alam nyo kung sino-sino dyan, yung merong connection sa mga isuko ninyo. Diba? That very well. At the very least, pag-usapan ano ba yung mga problematic provisions today, na mga out-of-date provisions na hindi po nagre-reflect ng present reality po ng ating pong bansa. Noong Hulyo, inihain ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang resolution of both houses number 1 na layo namang amyendahan ng economic provision, gayon din ang Article 1 ng Saligang Batas na tumutukoy sa National Territory Provision. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Nako. Well, yan na po ang lagay ng ating batas. Yan na po ang lagay ng ating mambabatas ngayon. Naamoy nyo? Oh, it's all about Sara. It's all about the Duterte. Yeah. Pati yung sinasabi nila patungkol dyan sa flood control projects, abangan ninyo yung sinasabi ko. Bubuelta yan sa mga Duterte.